At sa ibang balita, pinag-aaralan ngayon ng BIFAR ang pansamantalang pagbabawal sa panghuhuli sa galunggong na unti-unti na raw nauubos sa karagatan. Pero di man ipinatutupad, umaalma na ang ilang suki ng tinaguriang poor man's fish. Narito po ang report. Poor man's fish kung tawagin ang galunggong. Masarap na nga, abot kaya pa sa bulsa, lalo na ng masa. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, kumukunti na raw ang bilang ngayon ng galunggong sa dagat. Mula sa 172,000 metric tons noong 2011, 166,000 metric tons na lang ang nahuling galunggong sa bansa nitong nakaraang taon, batay sa tala ng Bureau of Agricultural Statistics. Kaya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pinag-aaralan ang pansamantalang pagbabawal sa paghuli ng galunggong, partikular sa mga panahong nangingitlog ang mga ito. Gusto nating maparami yung stock ng galunggong. Hindi na natin kailangan pa mag-import. Aalamin din daw ng BIFAR kung kailan ang peak season ng pagbubuntis sa mga galunggong at kung saan mataas ang konsentrasyon ng mga ito. Sabay-sabay halos silang buntis. So ayaw naman natin na mangyari na yung buntis na isda ay huhulihin natin kasi sayang. Pag binayaan natin makapangitlog, mga 500,000 itlog yan. Di pa man ay patutupad ang ban sa panghuhuli ng galunggong, may ilang mamimili ng umaalma. Maraming maghahanap ng galunggong kasi hindi lang naman din sa akin siguro, marami namang tao na mas gusto talaga ang galunggong. Kawawa naman yung konti lang ang pera, yung maliit lang ang pambili ng isda. Nitong Nobyembre lang, nagpatupad ang BIFAR ng ban sa panghuhuli ng tamban, mackerel at herring sa Visayan Sea upang maparaming kanilang bilang. Dahil nagtagumpay ang kanilang pagpaparami, inalis na rin ang ban nitong Marso. Para sa saksi, Salima Rafran, nag-uula.